Yung susunod ay sabi niya, take my yoke upon you, and that is equivalent to work. Trabaho yan. Yoke means yung inilalagay dito sa balikat ng hayop para hilahin yung mabigat na bagay. Tama? At sabi pa niya, and learn from me. Kasi yung learning ay process yan, mahaba yan. Pero bahagi yan para makamtan natin ang kapahingahan sa Panginoon. Marami nag-aakala, ako'y lumapit sa Panginoon, tapos na. Hindi. Kulang yan. Ang susunod yan ay supposed to be, take the yoke of the Lord Jesus Christ, meaning serve Him in a short term, short word. Paglingkuran mo siya because yun ang ibig sabihin ng yoke. Hindi pwedeng tinanggap mo lang si Jesus. And then sabi niya, learn from me. Mag-aral kayo sa akin. Yung mga na-convert sa Acts chapter 2, sa verse 42, sabi doon, about 3,000 were added to their number that day. Pero after that, sabi ng verse 42, Acts 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching. They devoted themselves to the apostles' teaching, to the breaking of bread, to fellowship, and to prayer. Tingnan niyo activities ng mga na-convert sa panahon ng mga apostol. Hindi na ito yung mga alagad ng Panginoon. The disciples were already the teachers. Sila na yung mga nagtuturo. Pero yung mga bagong convert na mga Hudyo ay, kung titingnan niyo, 3,000 were added to their number that day. Pero ang isang mahalagang makita niyo diyan ay they devoted themselves to the apostles' teaching. Tinatawag ko ang aking mga tinuturo na apostles' teaching. Bakit? Kasi yan yung mga nakakita sa Panginoon, natuto sa Panginoon, at yan yung mga tumanggap ng banal na Espiritu. Mga apostol. Ang dami-daming mga reformation ngayon, mga katuruan ngayon, pero naiwanan itong bagay na ito na ako'y naniniwala, the best na dapat maunawaan ng bawat Kristiyano. The Apostles' Teaching. Meron po kaming Bible School. At doon po, kami nanggaling. Sama ko na yung sarili ko. And ito ay katulad yung mga nominal na Christians. They go to church every Sunday. They are serving the Lord. Masigasig yung mga yan. Pero sasabihin ko sa inyo na kahit harap-harapan sa kanila, sila yung mga nabuksan sa katotohanan ng tungkol sa katuruan ng mga apostol na ito. Because that is the time of the new covenant. Doon pumasok ang new covenant. That is the apostles' teaching. With the knowledge from all they have seen and learned from Jesus Christ, pagkatapos noon, sila ay binabaan ng banal na Espiritu sa Acts chapter 2. Diyan nangyari yung Pentecost, Day of Pentecost. So, kumpleto na sila. Yung pangako ng Diyos na yan. Because only the Holy Spirit will enable you to know the things about the kingdom of God, to be reminded of the things that you need to be reminded of. And yan ang kailangan natin because the Holy Spirit is the Spirit of grace. Hebrews 10:29. Ang Panginoon ay nasa isang lugar. Ang isa ay nandun ang kanyang mga salita na nakaklaro. And second thing, hindi ko na babanggitin lahat para hindi tayo humaba, is that every time na si Kristo, o not every time, but most of the time, kapag ka ang Panginoon ay na-encounter ng tao, pakinggan niyo ito, they are being challenged. They are being challenged. Kaya kung hindi kayo na-challenge ngayong araw na ito, mga kapatid, just think the Lord was not in our meeting today. Kinilabutan ka, that is easy, that is emotion. O kung ano-ano mga emotional na encounter mo rito, mga kapatid, ang mahalaga ay makita mo na nag-challenge ka sa buhay mo sa araw na ito, sapagkat kung titignan niyo every time ang Panginoon may nakaka-encounter sa kanya. Halimbawa, bigyan ko kayo. Sa John chapter 4, a woman encountered him in the wall, on the wall, doon sa malapit sa balon. And makita nyo na he was challenged. Anong challenge ng Panginoon sa kanya? After a little bit of conversation with her, sabi ng Panginoon na
bigyan mo ako ng tubig na ito. Umpisa ko para malaman ninyo. Sabi ng babae, ikaw ay Hudyo at ako'y Samaritana, bakit ka humihingi ng tubig sa akin ngayon? Knowing that the Jewish people doesn't interact well or doesn't interact with the Gentile people, sapagkat kahit yan ay Samaria, ay ibang lahi yan. Now, sabi ng Panginoon sa kanya, kung alam mo lang kung sino ang humihingi ng tubig sa iyo, di sana ikaw ang hihingi ng tubig sa kanya upang hindi ka na muling mauuhaw. Bumilog ang mata ng babae. Bakit? Kasi kaya siya nandoon, nahihiya sa mga tao dahil sa kanyang pamumuhay. Hindi siya makapagigit kapag maraming tao doon. May mga tao doon. Kaya pumunta siya ng tanghaling tapat. Napakainit, parang tugigaraw. And doon na-encounter niya ang Panginoon. And after that, mga kapatid, ay sabi ng Panginoon sa kanya, go call your husband. I have no husband. Wow. Sabi ng Panginoon sa kanya, tama, sabi mo, wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong kinasama at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Huh? See, Jesus' presence or God's presence exposes the sin in your life. And that is why you are being challenged. Kaya ka mati-challenge kasi ang Panginoon, that is the Holy One of Israel, He is the Holy One of Israel, at alam natin ang Diyos ay talagang banal. And you cannot interact with God na ganun lang ang buhay mo, nakala mo okay lang na kasama mo ang Panginoon, just claim it, and then okay na. No. Unless na ikaw talaga ay malinis. Hindi mo makakasama ng matagal ang Panginoon. Yeah, the Lord can mingle to the sinners rather than the Pharisees, the religious people. Pero hindi yan magtatagal kung hindi ka magbago at magsisi. Pakikalabit mo ngayong katabi mo. Nagbago ka ba? Ganun lang naman. Gusto ko lang kayong isingin. Now, marami sa Biblia yan, mga kapatid. There are a lot of people who encountered the Lord and they were being challenged. Bakit? Ganun ang Panginoon. Pero para ipakita ko sa inyo, mga kapatid, yung sinabi ko na when you encounter God, something will happen to your life. Depende sa response mo. Hindi naman pakikialaman ng Panginoon ang desisyon mo sa buhay. The way you respond to the Word of God is how God will deal with you. For sure. Yung Isaiah chapter 6, verse 1 to, sabihin mo na lang, mga 6. Ganito ang sabi niya. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Sabi ni Isaiah, that was a prophet. Seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Sa panahon na yan, mga kapatid, gusto ko ipakita sa inyo na depressed si Isaiah sapagkat namatay si Uzziah. The hope, maraming accomplishment si Uzziah, that's why nakatuon na ang mga mata ng tao sa kanya as their hope para ma-elevate ang buhay nila. But, the Lord permitted Uzziah to die during that time at nakita ni Isaiah na maging siya na propeta ng Diyos ay nakatuon na pala sa kanya. And he saw him. Pero tingnan nyo above him were seraph, each with 6 wings, with 2 they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Seraph are angels, type of angels na 6 ang kamay, 6 ang pakpak, at punong-puno ng mga mata ang kanilang katawan. And one day, if you get to the kingdom of God, makikita nyo sila at sasabihin nila, napaka-weird mo naman. Sasabihin nila sa inyo, napaka-weird mo naman. 2 lang ang mata mo, 2 lang ang kamay mo, wala kang pakpak. Meron pang ibang nilalang doon, cherubim. Cherubim, wala pong cherubims. Dahil yun ay plural na. Pero ngayon, meron na sa Biblia. Cherubims are angels, another type of angels, na 4 ang kamay, 4 ang pakpak, at punong-puno ng mata. At makikita nila tayo doon. Magtataka sila, sino yung mga yan? Gusto niyo malaman kung saan yan?
Revelation chapter 7, I think beginning verse 11 hanggang 13. Mga kapatid, I don't have time to go into all those verses sa araw na ito. Pero binabanggit ko yan para kung gusto nyo i-check, maaari. Pero sabi rito sa Isaiah, so nakita ni Isaiah sa Panginoon, and then sa 3, sabi Isaiah 6:3, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the whole earth is full of His glory. Mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Holiness is the only attribute of God na 3 times na binanggit sa Biblia. In a superlative degree. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Never na mabanggit sa Biblia na mercy, 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 never. Grace, 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 never. Merciful, mercy. No, only the holiness of God. Yan ang sinasabi ko sa inyo na you cannot intermingle with God so much kapag hindi ka talaga magpakabanal. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. That's the time na nung makita ni Isaiah ang Panginoon, ay sa kanya na umpisang makita at mapansin ang mga katotohanan sa kanyang paligid. And then sabi niya sa verse 4, at the sound of the voices, the doorpost threshold shook and the temple was filled with the smoke. Grabe yung impact ng holiness ni God. Mga kapatid, if you want to know more about this, meron po akong video, The Holiness of God. Panoorin po ninyo. The Holiness of God. And then sabi ni Isaiah, "Woe to me," he cried. Propeta ito Nung makita ng Panginoon, wow! Yung propeta na ito, "Woe to me! I am ruined! I am a man of unclean lips, living among the people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Sa kanya na-realize ang kanyang kalalagayan. Without genuine encounter with the Lord, hindi mo marirealize ang mga filthiness mo, karumihan mo sa buhay. Feeling mo, okay ka lang. Mamaya, maunawaan nyo ito ng konti sa araw na ito. But I mean, ang tinutukoy ko rito, whenever you encounter the Lord, you will be challenged in your life. Ang tao ngayon, ang hinahanap na lang ay fulfillment sa kanilang emotion sa pagpunta sa church. Will I be encouraged in the church? Ako ba ay hindi tatamaan sa mensahe? Ako ba ay magiging okay paglabas ko diyan? I know after a few days, walang nagbago sa tao yan sapagkat hindi siya nakakita sa Panginoon. Marami pa ito hanggang verse 8 yan, kaya lang hindi ko itutuloy mga kapatid. What I am saying is that you can know that the Lord is our midst today if you are being challenged through His Word. Siyempre sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Let's pray for a while. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na sama-sama sa araw na ito. Linisin niyo ang bawat karamihan sa amin. Samahan niyo kami at gabayan, pangunahan, mag-usap kayo sa amin. Hayaan niyo na kayong Diyos na nakakaalam ng puso namin ay makita namin ang aming mga sarili. Kami magkaroon ng hamon sa aming buhay upang mapalapit pa sa iyo. Turuan niyo kami sa araw na ito sa pamamagitan ng iyong mga salita at ang iyong lingkod naman ay humihingi ng mga bagay na kailangan ng bawat isa sa amin dito. Kilala niyo ang bawat isa sa amin, kaya o Diyos, magpakahayag kayo sa pamamagitan ng iyong mga salita sa amin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na napakahalaga sa buhay ng mga Kristiyano. And I will be talking about the goal of God in your life. The goal of God in your life. Meron bang goal si God sa buhay ko? I know a lot of you doesn't know that there was a foreordained goal of God in your life. Ano yung sinabi ko? Alam kong marami sa inyo, hindi nyo alam na meron talagang itinakda ang Diyos na hangarin sa inyong buhay. Lalo na ang layunin. Magkaiba ang dalawang yan. Layunin is a purpose, goal is hangarin.
nararapat na marating ng inyong buhay. Ang goal ay hakbang para maabot mo yung layunin ng buhay mo. Alam niyo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ngayon kung ano ang layunin ng buhay niyo. But I know, sa tagal ko nang nagpapastor, ay nakita ko na maraming Kristiyano ay hindi nila alam ang tunay na dahilan, layunin ng kanilang buhay. Why? It is because of us preachers, teachers. Dahil sa amin. Ang alam ng marami ay the goal of my life is to glorify God. The goal of my life is to give Him praise. The goal of my life is to worship Him. The goal of my life is to make disciples, win souls and make disciples. The goal of my life is to serve Him. Alam niyo, iyang mga yan ay hindi balik pero hindi tumbok. Nagtataka kayo, no? Anong goal ng buhay ko? I cannot talk about that today. Maririndi kayo pagka sinabi ko sa inyo. Maraming pastor ay mangangati ang ulo. Hindi nila maunawaan. At hindi sila makapaniwala. But anyway, masasagasaan ko ng konti yan. But I want to begin with this verse sa Biblia, sa mensahe na ibibigay ko sa inyo. And that is in Proverbs 19:21. Proverbs 19:21. Sabi niya rito, many, sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Now, meron ba kayong plano? Sinabi ng Biblia, sinabi yan ni Solomon. Alam ni Solomon na ang tao, because Solomon, what is the wisest man ever lived in this world? Amen? Amen? Amen. Si Solomon ang humingi ng karunungan para pamahalaan ng Israel at pinagkaloob yun ng Diyos sa kanya. And sa panahon na siya ay mga matured na, ay sinabi niya ito, many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. Marahil ay hindi mo pa tinatrabaho ang plano. Ang plano ay pwedeng nasa isip mo pa lang, nasa puso mo pa lang. Pero mahalaga ang plano. Wala kang mararating kung hindi ka magpaplano. Aasa ka na manalo ka sa loto. Aasa ka nang ikaw ay swertehin. Pero alam niyo, sa mga Kristiyano, hindi ganon. Aasa sila doon sa pagpapala ng Diyos, sa biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Ito sabi niya, many are the plans. Marami daw plano sa puso ng mga tao, but it is the Lord's purpose that prevails. Now, hindi niya pinagbabawal ang pagpaplano. Pero meron siyang warning. Ano warning niya? It is the Lord's purpose that prevails. Makapananay daw, makapangyayari ang layunin ng Diyos. Now, bago natin pag-usapan yan, meron ako ibabasa sa inyo. Ganito ang sabi ng Job 42:2. Sabi niya, I know that you can't do all things, sabi ni Job. After that na inayos siya ng Panginoon. And then sabi niya, no plans of yours can be thwarted. Wala kang plano na pwedeng bago-mabago o ma-alter ng tao. Hindi. Yan ang sabi ni Job. So, nais ko ipakita sa inyo na kung ano yung nilayon ng Diyos, makapangyayari yun sa buhay natin. At one point sa buhay ng mga Israelita, ganito ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta sa Isaiah chapter 46 verse 8 to 10. Isaiah 46 verse 8 to 10. Sabi niya, remember this, fix it in mind, take it to heart, you rebels. Gusto niyo ba na sabihin sa atin ng Panginoon yan? Of course not. Ayaw natin sabihin tayo ng Panginoon ng ganyan. Pero, tandaan niyo, ang kanyang mga pinili, ang sinasabihin niya yan, Israel yan. They were the chosen people in the Old Testament, in the Old Covenant, at ito ang sinabi ng Panginoon. Itanim mo ito sa puso mo, iguhit mo ito sa iyong, kung ano-anong sinasabi ni Lord dito. And then sabi niya, you rebels. Pwede pa lang,
Kahit pinili ka ng Diyos, pwede kang tawaging rebelde. Kaya kong patunayan yan kahit sa New Testament. Ayaw nating mapakinggan, mga kapatid, ayaw nating mapakinggan yung mga ganitong mga salita sa Biblia. A lot of Christians rather prefer to be elated, emotionally elated sa pamagitan ng mga mensahe na kahit kasinungalingan. Kaya inuna ko sa inyo kanina na ipinapakita sa inyo that if you wanna encounter the Lord, talagang may expose ka sa liwanag niya. And even the Lord is not here with us today in this physical, unlike the Jewish people during his time, ay alam natin na ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ay magliliwanag siya sa atin. Can you say amen? Amen. Kaya sabi niya, remember these former things of long ago. I am God and there's no other. I am God and there's none like me. Sabi niya, tandaan niyo ito. Remember those things of former things long ago. I am God and there's none like me. Now, ganito mga kapatid. Gustong i-emphasize ng Diyos sa mga Israelita na wala siyang katulad. In what manner na walang katulad ng Panginoon? Tingnan niyo sa verse 10. I made known the end from the beginning. Sabi niya, I make known. Ganito, tumingin kayo sa... Alam niyo, sinabi ko na kung ano ang wakas ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, nandun sa huling aklat, Revelation. I make known the end from the beginning. Ipinapaalam ko sa inyo kung ano ang kahantungan ng lahat ng ito. Meaning sa buhay ito. What is still to come? At kung ano pa yung mga magaganap. I say my purpose will stand and I will do what I please. Now, mga kapatid, tumingin kayo rito. Ito ang kaibahan ng Panginoon. He made known the end from the beginning. Ipinapaalam niya. Actually, dapat maniwala tayo sa Biblia. Kaya lang sa atin, yes, I believe the Bible, pero superficial. Hindi talaga totoo, hindi katulad ng Panginoon na unang-una, nag-aral talaga siya ng Biblia. Wala pa siya. The first time na mapakinggan ng Panginoon ang boses ng Ama is during His baptism. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Bakit siya tinawag ng Ama na beloved Son in whom I am well pleased? Noon lang niya narinig yun. Dahil siya ay nabuhay na kaagad sa kalooban ng Ama. Bago pa papasok sa ministry, bago pa magpabautismo, nabubuhay na siya. Saan niya natutunan yan? Lahat ng yun ay natutunan niya sa salita ng Diyos at pinapaniwalaan niya kaya hindi siya nagkasala. Tayo kahit 100 years pa tayo mabuhay kapag narinig natin ngayon, walang nangyayari sa atin, pinapalagpas lang natin, hindi ganyan ang Panginoon. Yan ang problema ng maraming Kristiyano. And I think even at this time, kaya tinawag na rebelde ang mga pinili ng Diyos dito, ay dahil hindi sila naniwala na itinakda na ng Diyos yung kanilang kahantungan. You can never, mga kapatid, pakinggan niyo ito. Ang purpose ng buhay natin, ang Diyos lang ang gumawa niyan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. You can have your goals, you can have your other things, activities, pero hindi mo pwedeng baguhin yung purpose ng buhay mo. You can never change that. Kaya dapat alam ng tao yun. Dahil kung hindi mo alam yun, sa dami ng paplanuhin mo, kung ano-anong gagawin mo, na later on, mababaliwala. Bakit? Hindi yan ang plano ng Diyos hindi yan ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Ano ang kaibahan ng layunin sa hangarin? Goal. Ang goal, sabi ko kanina, ay paraan para ma-attain natin yung purpose niya. So sa halip na pag-usapan natin ang tungkol sa purpose, ang nais kong ipabatid sa inyo ay ang goal ng Diyos sa buhay niya. Kung tatanungin ko kayo, I know you have your goals. Possibly. Maganda yon. Kaya lang, some of the goals, your goals, yung mga hangarin nyo sa buhay, baka malihis
hindi kayo makarating doon sa layunin ng Diyos. Nakukuha niyo? Pag iba ang tinatrabaho mo, magre-resulta yan doon sa hangarin mo. Hindi yung gusto kong gawin ang gusto kong gawin, pero doon ako sa layunin ni Lord. Ano yan? Kahibangan. So, sa ngayon ay binigyan tayo ng, of course, everything is written in the scriptures. Para alam natin. Parang tingin ko sa inyo, parang napapagod na kayo agad. Mga kapatid, by the way, the church is a place of institution, of learning, for learning. Tandaan niya, take my yoke upon you and learn from me. Binanggit ko kanina yung Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching. Malala ko, nabanggit ko na yan noong nakaraan. Ang church is supposed to be a place of learning. Galing tayo doon. Kung tayo na born again, we have now the Holy Spirit who will teach us. And if our teachers, preachers are Spirit-filled, tuturuan niya kayo ng salita ng Diyos. Ang mga churches ngayon, puro emotional lang, tinutugunan nila. Kaluluwa lang yun. Doon lang sa emosyon, na bahagi. Pero yung kaluluwa natin, kasama diyan yung ating pag-iisip. Nasabi ng Romans 12:2, and be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mabago ang inyong kaisipan. Saan yan? Sa salita ng Diyos. At yan ay proseso. Nasabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Sino nakaalam ng katotohanan sa isang araw? Sa isang linggo? Sa isang buwan? Sa isang taon? Sa 10 taon? Proseso ang learning ng mga anak ng Diyos. Pero pag hindi ka nag-umpisa na matuto, mga kapatid, you will never arrive there. Now, balik ako doon sa goal ni God sa buhay niya. Sa Ephesians 1:4 and 5, tingnan niyo ito maraming kalukuhang ginagawa ang mga tagpagturo nito. Ephesians 1:4 and 5. Sabi niya, for He chose us in Him. Wow, sino nito ang chosen ni Lord? Pakitaas ang kamot. Parang ang hirap Sino nito pinili ni Lord? Wala namang masama. Pero alam ko na maraming Kristiyano, talagang gusto talaga ay angkinin yung mga bagay na magaganda sa Biblia. Halimbawa, yung Jeremiah 29:11. Narinig na ninyo yan. In-expose ko nung nakaraan. Sabi ko, for I know the plans that I have for you. Okay, wala namang masama Kaya lang, tignan natin mamaya. Kaya nga sinabi ng Biblia, examine yourself whether you are in the faith. Test yourselves. 2 Corinthians 13:5. Sabi niya rito, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy. Sabihin natin, to be holy and blameless. Now, pinili ka ba ni Lord? Napaprocess ka ba diyan sa holiness and blamelessness? Wala na nakasagot. Napoproseso pa kayo doon sa paraan na yan? To be holy and blameless in His sight. In love, eto na. He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Mga kapatid, alam nyo dito ay, kung titignan nyo, ang predestination, sabihin natin, predestination. Predestined, sabay-sabay. Predestined. Kaya ko sabaw tuloy na sabi ko dahil parang gutom na kayo. Sabihin natin, predestined. Ano ang predestined? Predestined ay yung ninanais ng Diyos na marating natin. Yun ang parang goal ni Lord sa atin. Itinakda niya, that's the word, itinakda niya na dapat ay maging tayo. Na ano? To be adopted as His sons through Jesus Christ. Marami nag-i-interpret nito. Meron pa nito sa verse 11 na binanggit ang predestined
At marami nag-interpret nito, kahit mga pastor, na sabi na, alam niyo, pinili ako ng Diyos and I am predestined to heaven. Pakinggan niyo ito. Hindi po yan ang sinasabi ni Paul dito. Alam ba ninyo na yung salitang predestined, 4 na beses lang binanggit sa Biblia? Mali pa ang interpretation ng marami. Bakit? Kasi ini-interpret nila ang salita ng Diyos sa kanilang sariling interpretation at hindi doon sa sinasabi ng Biblia. Isa pa mga kapatid, mag-ingat kayo sa panahong ito sapagkat minomodify ng modernong teknolohiya ang mga salita na ini-interpret nito ang mga bagay-bagay na malayos talaga sa intensyon ng salita ng Diyos. Dapat kayong maging aware dyan. Otherwise, maliligaw kayo. Pero gusto kong sabihin sa inyo na yung salitang predestined, ito yung hinangat ng Diyos na marating natin is to become like His Son, Jesus Christ. Sabi ng 11, in Him we are also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity. Sabi natin, in conformity. In conformity with the purpose of His will. Makikita niyo yung mga salitang purpose, predestined. Mga kapatid, ito yung mga salita na nagpapakita sa atin na may plano, may layunin ng Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo ito. Ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo ay maging katulad ni Kristo. To conform into His only begotten Son. Ano yung conformity ni Christ? Makinig kayo mga kapatid. Yung maging katulad ni Kristo ay mataglay natin ang imahe na banal at walang kapintasan. Blameless. Holy and blameless. Nasa Ephesians 4:24 yun. Gusto niyo basahin natin? Ephesians 4:24. Ito yung meaning ng tinatawag na image ni God. Sabi niya, and to put on the new self, created to be like God. Sabi natin, like God. Like God. Image ni God yan. In true righteousness and holiness. Now, makinig kayo. Tumingin kayo rito. Be attentive mga kapatid dahil ito ay mga exposition sa banal na kasulatan na hindi ko natutunan ng matagal. Wala akong naringgan ng mga ganito. Hindi ako nagmamalaki. Pero ngayon ay nakikita ko na sa pagbabasa ng Biblia talaga, pag ikaw ay talagang masikap, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6. Nung nilalang si Adan and God created them in His image and in His likeness. So nandun yung holiness and blamelessness and righteousness kay Adan at kay Eva. That God could fellowship with them. Pero nung sila'y nagkasala, nasira yung image na yun. Nasira yung imahe na yun, which is the collecting link to God. Doon ka lang magkaroon ng fellowship kay God kung meron kang righteousness and holiness. So during that time, nung nawala yun, nalayo ang Diyos sa kanila, itinuring silang mga patay. Ephesians 2:1. Sabi ni Paul sa mga taga-Ephesus, mga patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan at pagsuway. Pag tinuloy ko pa yun, mabibigla kayo. Masakit. Napakasakit. Na kahit pala mga nasa church, pwede siyang kontrolin ng diablo. Alam ba ninyo? Pag ikaw ay hindi masunurin sa Panginoon, pwede kang kinokontrol ka ng diablo. Diretsahan na. Kinokontrol ka ng diablo kung hindi ka masunurin sa Panginoon. But anyway, mga kapatid, so yung image na yun ng Diyos ay nasira. Gusto ba na yung basahin pa na, alisin mo na ito, sister, at kawawa naman tayo. Mabibigat ito, mga kapatid. Because the truth will set you free. Amen? Amen. The truth will set you free. So, yung image na yon ng Diyos na ibinigay kay Adan at kay Eva nung pumasok ang kasalanan, kaya sabi ng Diyos, where are you? Have you eaten from the tree that I have commanded you not to eat from? Baka tanongin nyo, Pastor, ibig mo sabihin, di alam ng Diyos kung nasaan sila? No, alam ng Diyos. But, number one,
yung connecting link ay nawala. Number 2, binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon. Para yung kanilang kalalagayan ay umamin sana sila. Pero anong ginawa ni Adan at ni Eva? Nagturuan. Babaeng ito na binigay mo sa akin. Ikaw kasi ang may kasalanan, binigyan mo ko ng babae. Sabi naman ni Eva, yung ahas. Nagturuan. Kaya kung magtuturo ka ngayon, kung sino ang gusto mong ituro, hindi ka mapapaayos hanggat hindi ka umaamin sa Panginoon. I mean, mga kapatid, yung image ni God ay nawala. And so Christ came with the image of God. Ang dami nito sa Biblia. Hebrews chapter 1 verse 3, 2 Corinthians 4:4, Colossians 1:15. Christ is the only one who came from heaven to restore the image of God. Basahin natin ang doon na lang sa 2 Corinthians 4:4, sa huling bahagi. Sabi niya, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Who is the image of God. Now, tumingin kayo rito. Ang buhay natin ay para i-restore ni Lord yung nawalang imahe. Pero si Kristo lang ang makakapagbalik nun. Si Kristo lang, wala nang iba, kaya kahit anong reliyon, hindi niya maibabalik yan. Si Kristo lang ang makakapagbalik yan. Una sa lahat, sa pamamagitan ng kalinisan mula sa kanyang dugo. Amen ba kayo? Amen. Kaya yung unang stage ng kaligtasan natin, sapagkat may 3 stage ng kaligtasan. Justification, pagpapawalang sala. Sanctification, pagpapakabanal. And then glorification, pag-alis sa presensya ng kasalanan. Justification, God is forgiving us of our sins of the past. Sanctification is God giving us the power over sin. And sanctification is taking us away from the presence of sin. Justification is when you believe in the Lord Jesus Christ, repent from your sins, and when you go for a baptism. Nagugulat kayo dyan. Hindi yan gusto ng maraming Kristiyano, yung agad magpabautismo. Pero kung titingnan nyo sa panahon ng mga apostol, talagang, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and that you may receive the gift of the Holy Spirit. Yan ang sinasabi ng mga apostol. Hindi katulad sa ating panahon. Tanggapin mo sa iyong puso, kapatid. Pagkatapos pagpa-pray, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Tinatanggap kita sa aking puso. Pumasok ka, Lord. Patawarin mo ako. Amen. O sasabihin nung nagpatanggap, born again ka na. Hindi ka na born again dahil wala yung Holy Spirit, walang repentance, walang water baptism. Kulang. Kaya tingnan nyo ang mga born again, ang gaganit. Ang hirap. Ang titibay. Hindi talaga mahugot sa katarang mga bayawak na huhugutin mo doon. Ang hirap na. Ganito ba ang mga born again? Ang born again ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. They are born of water and Spirit. Yan yung tubig. Ano yung Espiritu? Espiritu ng Diyos yun. Pag yan ay totoong na born again, nako, at sumusunod sa kanyang conviction. Because we always have the will to disobey the Holy Spirit, to insult the Holy Spirit, to quench the Holy Spirit. Pero most likely, kapag hindi tama ang pagka-born again mo, naku po, ang galit mo. Ang hirap mong hatakin, ang hirap mag-grow. After how many years, hindi ka mag-grow? Mga kapatid, sinasabi ko ito dahil mahal ko kayo. And without telling you the truth, hindi kayo magigising. Kaya nga sabi ng Panginoon, many will say to me on the day of judgment,
Lord, Lord, have we not prophesied in your name? In your name we drive out demons and we did many miracles. I will tell them, away from me, you doers of iniquities, mga mamagawa ng kasalanan. So there will be a lot of people who will be surprised in the day of judgment. People, hindi mga Muslim, hindi mga Budista, kundi mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo na sila ay magugulat pagdating ng araw. Mga kapatid, ang goal ni Kristo sa buhay natin ay maging ng Panginoon Diyos sa buhay natin na maging katulad ni Kristo. That's the only way na tanggapin tayo ng Diyos. Meron akong verse na maalala sa Acts 15:7 and 8. Acts 15:7 and 8. Just to show you what is born again. Sabi ni Peter, dahil may problema yung iglesia sa Antioquia, makinig kayo, pumunta si Pablo at saka si Barnabas sa Jerusalem para konsultahin ang mga apostol, the 12 apostles. And pinag-usapan nila yung problema. Bakit ganito? Kailangan kasi sundin nila yung kautusan. Sabi ng mga Judaismo, sabi ng mga alagad. After much discussion, Peter got up and addressed them, brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them. Sabihin nga natin yun. God accepted them by giving the Holy Spirit to them. By giving the Holy Spirit to them. Kahit hanggang doon lang. Makinig kayo. Ano ang point ko? Sa ngayon, tayo ang tumatanggap kay Lord. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Oh, tinanggap mo na. Hindi. Sa Biblia, dapat ikaw ang tanggapin ni Lord. Hindi yung si Lord ang tanggapin mo. At malalaman mo na tinanggap ka ni Lord pag binigay niya sa iyo ang kanyang banal na Espiritu. Eh paano ko ngayon malaman na ako'y nagtataglay ng Espiritu ng Diyos? Number 1, sabi ni Kristo sa John 14, uuuhawin ka ng Holy Spirit sa salita ng Diyos. Sabi natin, uuuhawin ka ng salita ng Diyos ng banal na Espiritu. So tingnan nyo, kasi sabi ko nga kanina, galing tayo sa sanlibutan. Pag wala tayong pagnanais na matuto, laging ang laman ng isip natin ay yung dati nating buhay sa mundo. Makamundo pa rin tayo. Naku po, hindi tayo mababago. Gusto ko sanang basahin sa inyo, 1 John 5:4, kaya lang, sobrang tayo sa talata, mga kapatid. Pero sana ito, mga kapatid, I am just stirring your curiosity about all these things. Gusto ko lang, bakit ganun? Makita niyo ang inyong mga sarili. When God accepted you as His child, He will give you the Holy Spirit. Number 1, mauuhaw ka sa salita ng Diyos. At sabi ni Pedro, as a newborn baby, crave pure spiritual milk. 1 Peter 2:2. Kung ikaw na born again, tingnan niyo ito ang born again, katulad sa bata, pag ang bata lumabas, mamaya-maya lang, pagkatapos linisin, pagkatapos ay damitan, yung bata, ano na yan? Maghahanap na ng pagkain. Yung nanay, ibibigay na yung dede. Di ba? Mamaya-maya lang, busog na. Naghahanap yung bata ng gatas. Eh maraming Kristiyano na born again, hindi naghanap ng gatas ng spiritual. Eh ano nangyayari sa kanila? Ano mangyayari sa sanggol kapag hindi dumede? Ano? Ha? Nagugutom pagkatapos magutom. Magkakasakit pagkatapos magkasakit. Mamamatay. Now, maraming baby Christian, ang gaganda ng kasugutan, pero panlibing. Ay, panlibing. Ano yan? Damit na, papunta sa libingan. Eh, gano'n naman ang mga namamatay, di ba? Binibihisan pa rin ng maganda. Pero yung pala, patay. Ako po. Ganyan ang kalalagayan natin sa ating kasalukuyang Kristyanismo.
Tingnan niyo ito. Sa Ephesians 4:11 to 13. Tingnan niyo ito ha. Ito ang trabaho namin. Mga nagtuturo. Sabi ni Paul, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. Ang Panginoon ang nagbigay ng mga gift. Ito ang tawag dito mga kapatid ay equipping ministry gift, mga tagapagturo sa iglesia ng Panginoon. Pastors, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Gift. Kailangan gifted ka. Paano mo malaman na gifted ang tao? As a pastor. Kasi lahat ito ay elder ang tawag yan. Mga tagapagturo. Ito ang mapagkakakilanlan sa kanila. Hindi yung magaling mag-comedy. Ano yan? Hindi yun. Hindi magaling mag-magic. Ito ang sabi ng Jeremiah 3:15. Kung ano ang ibibigay ng mga pastor ni Lord. Magugulat kayo rito. Jeremiah 3:15. Babalik tayo dyan, sistera. Then I will give you shepherds, pastors, sa old na, o kaya sa King James, pastors yan. Tingnan yung esa, may S, meaning plural, marami. Then I will give you shepherds. Kung si Jesus kasi, iisa lang yan. After my own heart, who will lead you to knowledge. Sabi natin, knowledge. Knowledge. Ano ang knowledge? Kaalaman. And understanding. Ano yung understanding? Kaunawaan. So, ang tunay na mga tagapagturo na ipinangako ng Diyos sa kanyang iglesia will impart knowledge and understanding to the people. Yan dapat ang mga pastor. Kaya kung balik tayo doon sa Ephesians 2, punta tayo sa 12. To prepare, basahin natin, sabay-sabay. Sige, pakinggan ko kayo. For the work Prepare God's people for works of service. At, saan daw kayo ihahanda ng mga tagapagturo? Works of service. Ibig sabihin, pastor, tuwing linggo. Hindi yan ang ibig niya sabihin. Hindi yung Sunday service, kundi buhay na naglilingkod sa Diyos. Hello? Hindi yan pang Sunday service kasi ginawa nating Sunday service para sa ganon, maglingkod tayo every Sunday. No, that's not the life of a Christian. Ang buhay natin mga Kristiyano, kahit nagtatrabaho ka, nag-opisina ka, ikaw ay para sa Panginoon at ikaw ay magiging liwanag sa iyong pinagtatrabahuhan. And that is a ministry for all of us. Teacher ka, may estudyante ka. Ano ba? Anong trabaho niyo? Tindera ka? I remember, nagpipreach ako sa palengke. Talagang maraming mga sagapan. Ibig sabihin, go-contra dyan. Pero that's part of our work. Pero sabi niya, to prepare God's people for work of service. Sino rito naglilingkod sa Diyos? Makita sa pangit. Kung nakikinig kayo ngayon sa aming live, nag-iwan ako ng video bago ako umalis. And my second preaching about live like Jesus, serve as Jesus served. Yung pala yung pinaka-topic ko. Serve as Jesus served. 2 linggo na yan. Iniwan ko sa... Kaya kung manood kayo ng True Bread Christian Fellowship, mapapanood nyo yung mga series ko. Pag nag-preach talaga ako, talagang series lahat yan. Serye lahat yan. Hindi yan yung gusto ko lang mag-preach at matapos yung inspirational talk na. Talagang series yan. Matututo ka talaga. At sa amin, mga kapatid, ganito ako. Makinig kayo. Sa mga ayaw matuto, nagsalita ng Diyos, ay napakalawak ng pintuan natin, magsialis kayo dito dahil sagabal kayo sa mga gustong matuto. Magiging modelo kayo sa mga baguhan. Meron bang mga church na gano'n? Nang iwan ng Panginoon, ng Panginoon na malagad sa John chapter 6. Dahil mabigat ang turo ng Panginoon. Pinuntahan ni Lord yung naiiwan. 12. Sabi ni Lord sa kanila, kayo, hindi ba kayo alis? Bakit sinabi ni Lord yun doon sa mga alagad?
Kasi kung may iwan kayo at katulad kayo nung umalis, hindi kayo magiging magandang modelo sa iglesia na itatayo ko, sabi niya. Yun ang ibig niya sabihin. Kaya sa mga Kristiyano na ayaw matuto na hindi kayo pagkakainteresan ni Lord. Tingnan nyo, sa Matthew chapter 4, 21 to 23, ang daming gumaling mga taga-ibang bansa. Nung magturo na si Lord sa chapter 5 ng Matthew 1 and 2, ganito. And when Jesus saw the crowd, He went up on a mountainside and sat down. And His disciples came to Him. Yung mga alagad lang ang lumapit, yung mga gustong matuto. And He began teaching them, saying, nandun na yun, Sermon on the Mount, Beatitudes. Ano ang point ko? Ang point ko ay, sa Panginoon, pag hindi ka interesadong matuto, hindi ka niya pagkaka-interesan. Sabihin mo sa katabi mo, medyo pang dilata mo ng konti. Tututo mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo, mahal ko kayo, kaya ko sinasabi ito. Kaya dapat matuto kayo kasi pag nanatili kayong baby, matuto. Matanda na si Pastor Ron. Tapos matatagal na pagka kayo laging may daladalang dede pagpunta sa church. Sabi nga niya marami daw dito, mga taga-JIL. Yung mga taga-JIL dito. Soro na yung JIL, sabi ni Brother Joseph. Jesus, I'm late. Yun pala yung JIL, hindi pala yung Jesus is Lord. Jesus, I'm late. Sama ng tingin nyo sa akin. Parang gusto nyo ako pakainin mamaya. Now, eto na, balik tayo rito. To prepare God's people for the work of service so that the body of Christ may be built up. We are building you up. And then sabi niya sa 13, until we all reach unity. Meron ba kayo unity? What kind of unity? Merong unity ng Babel. Kahit walang Diyos, pwedeng mag-unite ang tao. Merong unity doon sa mga Jesus reigns. Sorry baka kasakasama kayo doon. Ano ginagawa doon? Nagbabandila, nagbababaybay ng bandila, nagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid, hindi yan ipinagutos ng Panginoon. At one time, nung araw, ang ginagawa ng marami, March for Jesus. Ano yung March for Jesus? Parang sa Jericho. Sabi ko, bakit hindi nyo ginagaya yung kay Gideon? Ano yung kay Gideon? Alamin nyo. Kasi kay Gideon, tinalo nila ang mga kalaban nung sila ay naglagay ng mga suno sa banga at pinagbabasag yun. Magastos yan, Pastor. Biruin nyo. Magastos pala. Ang punto ko diyan ay, hindi mo pwedeng gayahin yung mga nakalipas na gano'n. Yung magandang buhay ng mga alagadan, gayahin natin. Hindi yung sistema na ginagawa nila. Sino nagpagaling na sa pamamagitan ng panyo, sa pamamagitan ng anino? Hindi gano'n ang Diyos na paulit-ulit. God is an infinite God na pwede siyang gumawa sa ibang paraan sa buhay mo. Amen? Kung seryoso ka. Kung seryoso ka, kung hindi ka naman seryoso, hindi ka rin siseryosohin ni Lord. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, bakit hindi siniseryoso ni Lord ang marami? Hindi naman seryoso. Pag maging seryoso kayo, umasa kayo, siseryosohin kayo ni Lord. God is a responder to how we respond to His Word. Ano ang point ko? Ang punto ko, kung paano tayo tumutugon sa salita ng Diyos, tutugunan ka ng Panginoon na ganyan. Kung wala kang pananampalataya, okay. Wala siya magagawa because we have the free will to choose our own. Pero sabi niya, until we all reach unity in the faith and in the knowledge, sabi natin, knowledge of the Son of God. Alam niyo ba kung ano yung knowledge of the Son of God? Ang definition ng eternal life sa John 17:3 ay ganito. This is eternal life, that they may know you, sabi ni Christ sa Father, that they may know you as the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ano sinabi ng Panginoon? Ang buhay na walang hanggan ay ito, na makilala kanila na iisang Diyos at si Yesu Cristo na iyong isinugo. So knowing God and the Father is eternal life. That is one of the definitions of eternal life. Mga kapatid,
Pag tinanong niyo yung mga tao ngayon, what is eternal life? Eternal life is eternal life. Walang hangganan ang buhay. No. Eternal life has come, and it is by knowing the Father and the Son. And you can never know the Father without knowing the Son. Hindi mo makikilala ang Ama. Kaya yung mga saksi, yung mga iglesia na sabi na, kailangan makilala mo ang Ama lang. Hoy, hindi mo makikilala nga ang Ama. Makikilala mo ang Ama sa pamamagitan ni Kristo sapagkat si Kristo ang exact representation of the Father. Kaya tama na tayo. Kay Kristo lang tayo. Pag meron tayong Jesus, meron tayong Ama. Kahit meron ka bang Ama, wala ka namang Jesus. That's not true. That is not honored by God. Pero hindi ko sinasabi na itakwil natin ang Ama. We love the Father as we love the Son. But you can only know and you can only love the Father by knowing and loving the Son. Tuloy natin ito. And in the knowledge of the Son of God and become mature. Sabi natin, mature. Meron palang goal na maturity yan. Ano ang mature? Alam niyo, yung mature na yan, pag binasa niyo sa King James, I think that is perfect. Puso sa mga Kristiyano yung, nobody's perfect. Uy! Mga kapatid, pag hindi kayo naging perfect, una, nagiging perfect tayo nung nilinis tayo sa dugo ni Kristo. Naniniwala ba kayo? Hindi kayo tatanggapin ng Diyos unless you became perfectly, exactly, and talagang blamelessly sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. May problema ka kung hindi ka nalinis. Pero isang stage lang yan. Yan yung tinatawag kong justification. Pero hindi niya sinabing tama na yan. No? You begin now the process of discipleship, sanctification, to quest for holiness, pero ang lahat ng yan ay para maging katulad ni Kristo. Mga kapatid, to become like Christ, tingnan niyo ang buhay ng Panginoon. Kaya pag hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi ka magiging katulad kay Kristo. You can never follow somebody na hindi mo kilala. Hindi mo nga yan susundan eh. And you can never adapt and become like Him kung hindi mo siya kilala. Kaya lahat ng turo ko halos, kung magkatinignan nyo sa amin, in pursuit of Christ-likeness, become like Christ, lahat. Ang goal ko sa church is to mold everybody to become like Christ. And that is, pag ang goal mo ay Christ-likeness, talagang ipapakita sa iyo ang iyong buhay through the Word of God. Aalisin niya. Sabi ko nga kay Joseph kanina, habang kami naglalakad. Joseph, alam mo ang kaibahan namin. Ano yung sabi ko? Pursuing Christ-likeness. Maliit na kasalanan na. Nadidetect mo. Ngayon mga Kristiyano, kahit masama na basta may pakinabang, hindi nila nadidetect Kinakount nila na blessing. Ulitin ko yun mga kapatid. If you are pursuing Christ-likeness, maliit na kasalanan na. Parang nadidetect mo. Pero kung ikaw ay nominal Christian, na Kristiyano na hubog sa ating kapaligiran, ituturing mo basta merong pakinabang, tuturing mo na blessing. And I have seen a lot of pastors na gano'n ang pananaw nila. Kinukwento ko yung karanasan ko kamakainan naman kay Brother Joseph na mali yung ginawa ng pastor. May nagpadala sa akin, pinadala sa kanya dahil galing siya sa Amerika, yung ginawa ng pastor na yan, ibinalit yung pera, binawasan yung pera, and basta yun pa siya. Sabi ba niya, bumalik ka na sa akin. Pinababalik ako doon sa grupo namin malaki. Alam niyo kung grupo yun? The biggest denomination in the world. Christian denomination, I mean. Ayaw ko nang banggitin yung pangalan. Baka ma-offend kayo. Pero hindi ko sasabihin sa inyo na Southern Baptist. Galing ako. Ay, nabanggit ko na pala. No? Kasalanan lang, bagtit. Huwag ganap sa akin. Pero lang ginagawa pagkatapos But I have learned all these things from the Bible. Kaya, sabi ko, hindi ko na babalikan yan. I mean, mga kapatid, sa ngayon, it's 11:30, ayoko kayong gutumin. Baka sa halip na pag-isipan niyo itong mga sinasabi ko. Ito mga kapatid, gusto ko basahin sa inyo kung pwede, baka ito na yung last natin, hindi ko alam, na verse. So, tingnan niyo yung huli.
Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sabi natin, basahin natin. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ano ang goal? So that you can become fully like Jesus Christ. In the image of God. Si Kristo lang ang karapat-dapat sa Ama. Siya lang ang tatanggapin ng Diyos. Pag wala kang imahe ni Kristo, mare-reject ka. Nagkasala ba ang Panginoon? Anong mga pinagagagawa ng Panginoon? What is the life of Jesus? Kailangan mo malaman yan. Pero tingnan nyo ang goal ng mga tagapagturo. To mold you into Christ likeness. Pag nakakita kayo ng mga tagapagturo, hindi kanya ng goal, mga kapatid, flee from them. Iwanan niyo sila. Dahil kawawa kayo. Dahil 2 Peter 1:3. 2 Peter 1:3. Last verse ko na ito. Mapapagod kayo kapag tinuloy-tuloy ko ito. Kaya hindi na kayo makakain later on. Pero sana po, hindi kayo makakain dahil nag-evaluate na kayo. Lord, gusto kong matuto sa'yo. Pero akong sino ba yun? Nagsabi nga, Lord, gusto kong matuto sa'yo. Kasi Pastor Romy Panginoon, gusto kong malaman kung totoo ka. Yan. Okay, basahin natin ito. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him, called us by His own glory and goodness. Thank you sa dalawa. His divine power has given us everything we need for life sa buhay. Mga kapatid, sabihin natin, need. Hindi luho pangangailangan lang. Kasi tayo, mahilig tayo sa sobra-sobra pagdating sa material Given us everything we need for life. Anong turo ng Panginoon tungkol diyan? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then all these things will be given to you as well. Ano yung all? Mga pangangailangan natin sa mundong ito. And godliness. Sabihin natin, godliness. Biloy nyo? Isa sa mga kinumpleto tayo ng Diyos ay yung para sa pagiging makadiyos na buhay. And then sabi niya, through the, ano yung susunod? Through our knowledge of Him. Sa pamagitan daw ng kaalaman, tingnan nyo. Alam niyo ba kung sino sumulat yan? Si Pedro. Sino si Pedro? Yan yung sinasabihan na, ang tao yan, wala naman yung pinag-aralan Acts 4:13. They were uneducated, pero they always was with Jesus. Pero ngayon, tingnan niyo si Peter. Pag binasa niyo yung buong aklat niya, I think, kung hindi ako nagkakamali, ay 18 times niya binanggit yung no. 18 times. Dalawang aklat. 1 Peter, 2 Peter. And sabi niya, yung godliness na yun ay ma-attain sa pamagitan ng pagkaalam, pagkakilala sa Kanya, who called us by His own glory and goodness. Mga kapatid, kung tunay tayo na born again, we are equipped with all our needs. With all our needs mula sa Diyos. Kompleto tayo. I have been serving the Lord for, hindi ko alam kung sino na una nagpastor sa amin ni Pastor Romy. Dahil dito kami nagkakilala noong 1990 yata yun. Tama? Mga 1990. That was 34 years ago. See? Pero, mga kapatid, kung patutuo pagdating sa mga pangangailangan, marami po akong anak. Actually, 6, meron pang parang adopt. Yan. Yung 6 ko, yung panganay ko lang ang hindi nakatapos dahil nagluko. Pero yung 5 ko ay tapos na lahat ng professional. I mean. As a pastor, hindi po ako yung may regular na tinatanggap. Never in my life. Nung ako ay nasa Paris,
pinutol yung aking allowance dahil kailangan kong bumalik sa kanila. Sabi ko, no, I am not serving about. Dahil sa pera, hindi ako naglilingkod yan. So I stayed sa parin. Nung meron akong mag-iwanan doon, sabi ko, babalik na ako sa Manila. Iwanan ko sa iyo. Actually, during that time, dalawa yung church na na-put up doon. Dahil mahina yung katawan ng kapatid na na-train ko, pinag-isa namin. Hanggang ngayon, nasa Alilino pa. Pareho pa rin ang pangalan nung itinatag yung church na yun. And that is the Lord Jesus Christ Christian Fellowship. Nasa Alilino yan. Actually, yung nagpapastor doon, taga-Tugigan ako, si Pastor Bill. That was 34 years ago. So, yung dalawa, iniwan ko. I mean, mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos. Pero bakit maraming Kristiyano dapat maglingkod sa Diyos? Kung pupunta kayo sa amin, ito, sasabihin ko lang sa inyo, mga kapatid, ha? Yung anak kong panganay, kahit hindi nakatapos, at least sa call center. Abay, pagka ang sasakyan parang ganun sa sasakyan namin pick up. Pero kung 3 anak sa bahay, 2, tig-isang sasakyan yung 2. Yung 2 kasi pinagtulungan niya yung isa. Mga bago pa yan. Pero kami, may sasakyan kami sa church. L3. So, ang daming sasakyan. Kung yan ang basihan ng mga blessing, never kong itinuturo na ang pagpapala ay material na bagay. Hindi ko tinuturo ang isipan ng tao yan because the blessing of the new covenant is very different. It's all spiritual, mga bagay na hindi nakikita. And if you pursue Christ-likeness, kailangan umalis ka doon sa mga pagdanasa sa mundong ito. Sa mga bagay sa mundong ito. You need to live that and have faith. A genuine faith in God. Sasabihin ko sa inyo, hindi ka magpupul. May mga pagkakataon, masusubukan ka because I learned to cry out to God. Nasubukan ko umiyak sa Panginoon sa mga, dumating kasi ako sa 3 kolehiyo. And 1:05, umaga pa lang. Wala kang sweldo na katulad ng maraming pastor na solid na talagang tatanggapin mo. I don't have the salary. Kahit hanggang ngayon. Baka magulat kayo pagka nalaman nyo kung magkano sahod ko. Gusto nyo magpalit tayo ng sahod? Sino gustong magkipagpalit sa akin ng sahod? Sabihin ko sa inyo ito ang tinatanggap ko sa church, actually wala. Tumatanggap lang ako dahil yung bahay ko ginagamit. And sabi ko, magkaroon tayo ng lupa. 4,000 naman para mabayaran ng kuryente, tubig na. That's it. Ako, wala. Pero tingnan nyo, nandito ako. Kasama ko. God can use everything. Let's bow our heads and close our eyes. Katawarin nyo kami, Ama, sa aming mga pagkukulang sa inyo. Sa mga panahon na hindi namin sineseryoso ang pagpili mo sa amin. Ang pagpapawalang halaga sa mga salita na napapakinggan namin. Panginoon, hinihiling ko po. Not only an emotional touch to the hearts of your people, but give them the conviction, Panginoon, to move, to initiate, to step in their faith. Lord, I pray for your mercy, to forgive them, to forgive us on everything we have committed against you. And the grace, Lord, to pursue your goal in our lives, the goal to become like Jesus Christ in every aspect of His life. God, we honor and thank you for your love, mercy, and grace, and for continued understanding us. We pray all these things in the name of your Son, Jesus Christ. Amen.